Good morning mga katuka. Kamusta po? Grabe. Walang tigil yung ulan dito mga idol. Hindi sana ako magbablog. Pero kailangan natin mag-vlog eh. Kailangan natin buhayin yung ating YouTube channel mga idol. Ito, magpapaulan na lang ako para makapag-vlog po tayo. So mga katuka, ngayong araw na to ay kamusta po muna kayo? At sana ay maayos lang po kayo mga idol. Ito nga pala yung most requested ng ating mga viewers at followers, subscribers, kung kamusta na daw yung iniregalo po sa atin ni Remil, ni Remil Vlog, yung kanyang kanawayon. Ayan po, ito na po siya. Malaking manok po ito, saka high station. Ayan po, matangkad na manok. Ayan po yung update sa kanawayo na niregalo po sa atin ni Juan Remil. So ayos naman po siya mga katuka, maganda po yung kanyang katawan, healthy po siya. Ayan po, buka yung likod niya. Matakaw na manok mga idol. Madali lang ubusin yung 50 grams na binibigay ko, minsan dinadagdagan ko pa para mas maganda yung kanyang paglaki. Sa mga ganitong edad po, almost 3 months, kung pwede para sa akin unlimited yung pagkain nila saka yung tubig. Minsan nagbibigay ako wet feeding, minsan naman dry feeding, pero depende na lang po sa atin kung ano yung paraan na gusto natin. Kasi makakaiba po tayo ng paraan. Para sa akin, sa paniniwala ko, maganda po yung wet feeding. Unang-una, kapag mainit yung panahon, nagwi-wet feeding po talaga ako mga idol, kasi po kailangan po nila ng moisture eh. Iba yung moisture na hinalo natin sa pagkain, iba naman po yung pinapainom natin para doble. Saka nakakatulong po yung wet feeding, halimbawa tayo po ay nagmamadali, so pagbigay natin ng pagkain sa kanila, pwede natin basain na lang para hindi na tayo magpainom sa kanila. Kung dry feeding po kasi, antayin po natin silang matapos na uminom, ay hindi, kumain, para painumin natin sila. So yun po yung advantage kapag nagwi-wet feeding tayo. So para din sa akin mga katuka, ayos naman po yung dry feeding kung nandito lang tayo sa manukan or meron tayong mga tauhan na nag-alaga or mga farm handler. So mga katuka, yun po ano. Ang dami nating pag-usapan ngayong araw na to. Ito yung kanyang lagayan, no? Maputik, kaya ililipat ko lang to dito. Ay ka lang. Kombinasyon to ng paa. Oh, bang! Saka ilagay ko lang siya dito ha. Wait lang. Okay. Sabay hila, ganyan. Hila-hila. Okay. Yan. Dito naman. Dito maputik po dito mga idol, oh. Nakuha na niya na baga na apak-apakan niya ba. Maputik na yung kanyang area. Gagawin ko po dyan mga katuka, dyan sa area na yan, sa pinag-iwanan, bubuhusan ko po yan ng tubig na may sunrox, kahit pa paano ma-disinfect po siya at maalis po yung mga hindi kailangan, mga bacteria na yan. Tapos takpan lang ng ito, plyboard, mga recycled na mga plyboard para di siya maulanan at maarawan. Ito naman pang kuanto, pang pabigat para hindi matangay ng hangin. Yan. Backyard na backyard po talaga mga katuka. Yung ating pamamaraan dito, simpleng paraan lang po yung ating alam. Yan po, ano? Ito naman, ito hardiplex to, pero malapit na masira, marupok na. Panangga natin yan para hindi siya mabilad sa araw. Dito kasi yung sunrise, so nakaharap siya dito, so medyo mainit kapag masyadong masakit yung sikat ng araw. Dito naman papunta sa kabila, dito ako sa kabila ko, yan yung araw, doon naman diretso sa sunset. So yun mga katuka, no? Na-update ko po kayo sa
kanawayon na binigay sa akin ni Kuan. Remil Vlog. Salamat kay Remil Vlog. Hayaan mo, makakabawi din ako next time pag nakabreed na ako, Remil. Ang manok nandiyan lang naman yun eh. Ang importante hindi mawala yung pagkakaibigan. Tsaka hindi naman ibig sabihin na kung makapagbigay ka lang tatawagin kang kaibigan. May mga kaibigan naman tayong hindi makapagbigay, pero kaibigan natin sila. Kaya sana'y dun sa mga kaibigan kong hindi ko nabigyan, ang dami kasi mga katuka, nagko-comment, nagme-message sa akin, minsan tumatawag pa talaga sa akin. Naghihingi sila ng mga palahi natin. Pero alam niyo naman mga idol, hindi naman ako big time or hindi naman karamihan yung ating mga palahi. Hindi tayo katulad ng mga sikat mga maraming manok eh. Na namimigay talaga sila, kahit araw-araw sila mamigay, pwede sa kanila kasi marami silang mga palahi. Tayo, kaunti lang eh. Sapat lang pambinta, pamilya. Pero someday somehow, baka dumami rin yung ating mga palahi at makapag-share tayo. Kung tutuusin nga mga idol, kung pwede ko lang sana ibigay itong mga palahin na to para sa mga kaibigan natin nag-umpisa ba. Kasi naawa din ako mga katuka, lalong-lalo na dun sa mga nagme-message po sa akin. At nagsasabi na, idol, pang-umpisa lang. Wala talaga akong pang-umpisa idol, wala akong pambili. Yun yung mga nakakaawa. Tsaka pag tinignan mo yung mga profile nila sa Facebook ba, walang-wala talaga sila. Makikita mo talaga na bang wala silang kakayanan makabili ng mga quality or mga magandang mga manok. So hayaan nyo lang mga katuka, pagdarasal nyo lang po, baka sakaling magkaroon tayo ng swerte. Alam ko po sa sarili ko, matagal na rin po ako nagbablog. Alam ko marami nang nagsasabi sa akin na wala ka namang improvement, wala ka namang hindi ka umasinso ba. Ang daming mga ganyan. Hindi ko naman po inaalis yun, hindi ko naman po tinatanggi yun mga katuka. Totoo po yun, marami ng panahon ako ay nag-vlog, ganito pa rin yung aking manukan. So ganun, wala akong masabi mga katuka, nakakahiya pero tinatanggap ko kasi yun talaga yung totoo. Hindi ko naman pwedeng ipagkaila or magbalat kayo. Kung ano lang yung meron ako, ganun lang talaga. So kahit ganito pa man yung area ko, backyard, minsan kaunti lang yung manok, masaya ako mga katuka. Accept ko, tanggap ko kung ano yung meron ako. Saka masaya ako dito kahit ganito lang. So, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Baka someday magkaroon tayo na swerte na sabi nga nila, hindi natin mamamalayan ba. Unexpected na mga swerte. Basta keep on grind lang. Hindi tayo nawawala ng pag-asa mga katuka. Shout out nga pala sa kaibigan ko Airwax. Yan, napaka-successful na tao to mga idol. Idol ko to. Napaka-humble kaya kung ano man yung narating niya ngayon, deserve niya. Kasi napakabuting tao si Airwax Alcorcon. Yan, Erwin. O nga pala mga katuka, dito, ito may itlog pala dito. Tumitlog na yung isang inahin dito, yung pulit na galing to sa akin. Kay Boss Longlong to. Ito yung 5K sweater. Basa sila ngayon mga katuka kasi yun nga, malakas yung sikat ng, malakas yung ulan. Malakas yung sikat ng araw. Nakakabasa na pala yung sikat ng araw. Mga katuka, ano ito, itlog niya oh. Pulit pero maayos na yung itlog. Ayan po. Yung mga nakalagay naman dito sa 3x3, yung naalisan natin ng pamitay. Tawag, nakalimutan ko, may nag-comment sa akin kung ano yung tawag sa pamitay. Hindi, palong ba na nandito sa baba? Nakalimutan ko kung ano yung tawag. Pa-comment nga ulit, nakalimutan ko kung ano yung tawag sa pamitay. Pa-comment mga idol, nakalimutan ko ulit. Meron na yun nasa dulo na ng dila ko eh. Basta nakalimutan ko. So dito naman ito pala si Jugod Gray. Nangayayat siya ngayon. Parang namayat siya. Normal talaga pala sa isa-isang manok na kapag naglulugon siya ay kakambal nun yung pangangayayat niya ba. Bang manipis yung katawan, magaan, namimitso. Pero after siguro mga 2 months makaka-recover to, maayos na. Sa ngayon, bumaba yung timbang niya. Dati tumitimbang to ng 1.8. Ngayon 1.6 na lang. 1.5. Yung maliit. Lumiit siya ngayon mga katuka. Dito tayo, tara. Ito naman. Ito yung, maputik.
Ito yung anak na aking 5K sweater mga katuka na kinuha ng ating regular buyer na taga San Jose Dinagat. Ito yung kaisa-isang anak ng aking 5K sweater at bala ko itong ipalit doon sa nakuha sa atin kasi maayos din po yung na to, yung linyada na to. Sana'y makakuan din to. Ang tawag dito, makabigay sa atin ng mga anak soon. Gagamitin ko tong broodstag kapag maganda yung kanyang station. Sa ngayon, inobserbahan ko pa kasi hindi pa naman tapos yung kanyang paglaki ba, yung pagtangkad niya. Inobserbahan ko pa ngayon. So ayan po siya oh. Medyo maila pa lang siya ngayon, 5 months old. Okay. Pero maayos po yung kanyang kilos. Ay mga katuka, basang-basa yung aking Milsim's lemon oh. Milsim's lemon. Okay. So tara, magma-magic tayo. Magic shout out. Naka 10 minutes na tayo, may 11 minutes na malapit. Walang edit-edit ito mga katuka, kaya tuloy-tuloy ito. So ganun pa rin kung i-edit mo, ganun pa rin yung views. Di na lang i-edit para natural lang. Mahirapan pa ako sa pag-i-edit. So shout out po, binabati ko ng magandang umaga ang Harovilla family ng Negros Occidental. Ayan, shout out po sa inyong lahat dyan mga idolo. Teka lang ha. At binabati ko rin po ng good morning si AG Istorpe. Ayan, magandang umaga sa iyo katuka. At kay Darwin Pagtanak. Shout out sa iyo katuka. Kay Hubincio Salinguhay. Ayan, shout out sa iyo. Kay Brian Jong ng Qatar. So ingat kayo dyan mga idol no, mga OFW nating mga kababayan, ingat po kayo. At shoutout po kay Felix Imbong, yan. Magandang umaga sa inyo. Sa kaibigan ko din po, kay Nigsong, yan, kay Nigsong. Shoutout sa iyo katuka at kay Jiron Pabian. Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po kayo. At sa shoutout natin sa next nating episode. So hanggang dito na lang muna mga katuka, basang-basa na, maliligo muna ako. Ingat po kayo palagi no mga idol. Ganun pa rin po. Lagi kong pinapaalala sa inyo lahat ng buhay natin dito mga katukat. Sino man tayo, mahirap ka man or mayaman, lahat tayo may mga pagsubok. Kaya ang gawin natin, huwag tayo mawala ng pag-asa. Trust the process. Huwag tayo mawala ng pananampalataya sa Diyos. Kasi siya lang yung nakakalam sa buhay natin eh. Tsaka napansin nyo kapag may mga problema tayo, hindi tayo nawawalan ng solusyon. Kasi nandyan siya. So yun lang, huwag tayo sumuko. Ingat po, God bless. Lagi nating tandaan, ang sabong ay sports lang. Huwag tayo magpakalulong sa sugal. Sana'y masaya ka lang. Bye bye.